Tanong lang, nakabili ka naman ng stock, tapos after that, nag-isip ka, what's next? Wala nang instruction, wala nang next step, tinitingnan mo na lang yung broker app mo. Kung oo, normal lang yan. Maraming nagsisimula sa stock market na akala, pag nakabili ng stock, tapos na yung trabaho. Pero sa totoo lang, doon pa lang talaga magsisimula yung totoong desisyon. Sa video nito, pag-uusapan natin, ano ba talaga yung dapat mong gawin after mong bumili ng stock? Para hindi ka nagpapanik, para hindi ka nag-overthink o magkamali. Hi, if you're new here, my name is Christina and I've been making videos about trading and investing in the Philippine stock market sa paraan na hindi komplikado dahil naniniwala ako na yung simple, gumagana. I think the expectation is that we should not be talking about this. Bakit? Kasi, bago ka bumili, dapat may plano na talaga. So, hindi na dapat natin pinag-uusapan na after bumili, anong gagawin. Kasi ang premise is, dapat before ka pa bumili, may plano na talaga. So, ngayon, since nabili mo na siya, at ang tanong is anong gagawin after bumili, pag-uusapan na natin to ngayon. We're gonna work backwards. So let me tell you the biggest mistake that beginners make. And nangyari din sa akin to nung nagsisimula pa lang ako. After bumili, wala nang plano. Kasi nakabili na ako ng stock. Yung stock investor na ako. Wala nang sagot sa mga tanong na kailan magbebenta, kailan ako hindi gagalaw, kailan ako mag-hold, ano yung acceptable na loss, at ano yung gagawin ko pag tumaas, or anong gagawin ko kung bumaba. Ang ending, konting baba, nagpapanik. Konting taas, super na-excite. At konting balita, sobrang nako-confused. Kaya important na yung mga question na to is nasasagot na even before buying the stock. First question that you must answer. After buying the stock, or sana before, no, ang tanong na kailangan mo sagutin is bakit mo siya binili? And be very honest, kasi may mga answer na, kasi sabi ng kaibigan ko, kasi trending siya sa social media, kasi nakita ko siya dun sa broker ko, nandun siya sa top gainers, ang laki-laki ng percent niya, double digit. So, medyo mga delics na answer yon, no? Kailangan kasing malinaw kung bakit mo siya binili. Long term ba to? Kaya mo binili? Kung long term, bakit araw-araw mong tinitingnan? Anong meron sa stock kung bakit mo nasabi na pang long term pala siya? At saka ano ba yung long term sa'yo? 1 year ba yung long term? O 5 years, o 7 years, o 10 years, or until your retirement? Dividends ba yung stock na binili mo? Or binili mo siya to get some dividends? Kung dividends mo siya binili, kapag naka-receive ka ng dividend payout, anong gagawin mo? I-reinvest mo ba siya? Or i-withdraw mo siya? Or ibibili mo siya ng ibang stock? Binili mo ba siya para ipang trade? Ang purpose ng stock na binili mo is para i-trade? Kung oo, ano naman yung trade plan mo? Kasi guys, magkakaiba yung sagot dyan at magkakaiba yung next step depende dun sa sagot nyo dyan. Kaya ang hirap sumagot sa social media na may nagtatanong na anong gagawin ko sa stock na to? Ibebenta ko ba? Or i-hold? Or magdadagdag ba ako? Kasi hindi namin alam pare-pareho kung ano yung sagot mo dun sa first question. Kung bakit mo siya binili. Sure, people can suggest, no? Pero ang hirap kasi na hindi concrete sa self mo yung decision and yung plan. Kumbaga mag-guide ka naman ng mga more experienced people in the stock market, more experienced people who have done investing. And it's okay naman din to ask questions, no? Pero it feels rewarding if you have stronger convictions. Bakit mo siya binili? So let's talk about what you should not do after buying the stock. Number 1, huwag ka mag-check every 5 minutes. Kung hindi ka naman scalper, kung hindi ka naman day trader, hindi ka nagiging informed. Kung nag-check ka every 5 minutes, mas nagiging anxious ka pa nga. Number 2, huwag ka magbebenta dahil nakita mo lang siya na red, or pumula, or nag-negative. Red days are part of the market. Hindi ibig sabihin mali agad yung binili mo. Actually, pag bili mo nga meron agad 0.69% kung mapapansin mo. And that's because bake in na doon yung taxes and fees. And huwag ka ding basta-basta nag-a-add ng shares kapag nakita mong bumaba yung stock price. Again, babalik tayo dun sa first question. Ano ang plano natin sa lahat ng nangyayaring ito? Ano yung plano? Bakit mo siya binili? So, the simple system after buying the stock. Gusto ko gawing simple lang to para sa'yo. After buying the stock, you need 3 things. Number 1, your time frame. Time frame doesn't mean exact date ha, na parang 2045, gano'n ko siya ibebenta. So, hindi ganon. Time frame, it means how much movement you're willing to tolerate. Kasi, hindi yan nangyayari na negative 90% na agad pagkurap mo. It took a bit and days and months and years na negative 5 siya, ay kaya ko pa, negative 10, ay kaya ko pa, negative 30, ay kaya ko pa, tapos negative 50, 60, parang ay hindi ko na pala kaya. Una pa lang, dapat alam mo na
yon, yung time frame na yon, how much movement you're willing to tolerate. The problem is, a lot of beginners say, long term ako, pero emotionally, short term lang pala yung kayang i-tolerate. Number 2, your risk limit. Hanggang saan yung kaya mong matalo? Yun nga, I mentioned that the negative 90, negative 80, negative 70 does not happen overnight. It's a series of negatives over a period of time na tinolerate mo. Na sinasabi mo sa sarili mo na okay lang, tataas pa yan. Pero hanggang saan mo nga siya kayang sikmurain? And if hindi na talaga siya tumaas after 8 years, what would you feel? And third, your exit condition. Hindi target price agad ha. Kasi lahat naman tayo, ang target, pataas talaga yan. Lahat tayo, ang target, kumita. Pero yung exit na, when the reason you bought the stock is no longer true. So, kung binili mo siya dahil, ito yung nilayout niya doon sa prospectus niya. Kunyari, bago pa lang yung stock, tapos ito yung sinabi niya na magiging growth plans niya. When that was the reason you bought the stock, tapos biglang that's no longer true, maybe you need to exit. When the company's fundamental has changed, another reason is that when yung price breaks the level that invalidates your idea, kunyari meron kang trade plan, no? Tapos ito yung bias mo na mangyayari, tapos naging invalid na yung trade idea or yung price goes south, no? Then you need to exit. You need to follow your plan. Or, when the stock already did what you're expected to do. Kung wala kang sagot sa alinman sa mga tanong na to, maaari or malamang wala ka pa talagang plano. At kahit anong stock pa yung pag-usapan natin about dyan, mahirap. So, ito yung gusto kong ipasok mo sa isip mo kung nanonood ka ng video na to hanggang dito sa part na ito. Buying a stock is not a decision. Managing it, yun yung decision. Ang stock market kasi hindi yan parang loto, no? Na pag nakabili ka, antayin mo na lang na swertehin ka. Hindi siya ganon. Most people think that the hardest part is the buying part, pero hindi. Actually, the hardest part is staying disciplined. The hardest part is coming up with your own strategy and making up your plan. And hindi lang making up your plan, no? Following your own plan. Not reacting to anything na makita mo and reacting because it was not part of your plan. And yun nga, sticking to your plan when your emotions show up, no? Siyempre, tao tayo. No, you get emotional kasi hard-earned money yun, no? Pero when you're no longer sticking to your plan because of your emotions, so yun yung medyo tricky part. Kaya yun nga, no? Buying the stock is not the decision. Managing it, yun yung decision. That's why stock investing is less about intelligence. Hindi siya paramihan ng alam eh. It's more about the system management. At kung ngayon mo lang nare-realize to, okay lang. Hindi ka late, hindi ka sablay. Lahat tayo, well, I think majority naman sa atin na dumaan sa phase na, ano ba tong ginagawa ko? The difference is yung iba huminto, yung iba natuto, yung iba nag-aral. So if you've bought your first stock, the next step is hindi bumili ulit. The next step is magkaroon ng malinaw na sistema or magkaroon ng malinaw na strategy kung paano mo siya gagawin the next time. If this video helped you think about stock differently, consider subscribing. I regularly post videos about how to invest and trade in the stock market. And if you want to go deeper, may mga resources ako below that you can check out that can help build your foundation when you're investing and trading in the stock market. As always, thank you so much for watching. Subscribe if you haven't yet, and I will see you on the next video. God bless po!